Matthew chapter 22. Ang parable tungkol sa kasalan. Verse 1. Gumamit uli ng parable si Jesus sa pakikipag-usap sa mga tao. Verse 2. Pwedeng ikumpara ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda para sa kasal ng anak niyang lalaki. Verse 3. Inutusan niya ang mga tauhan niya para sabihin na imbitahan na pumunta sa handaan. Pero ayaw nilang pumunta. Verse 4. Kaya inutusan niya ang ibang mga tauhan para sabihin, nakaredy na ang handaan, pinatay na ang mga baka, pati yung mga batang baka na nakareserve para sa special occasion. Okay na ang lahat, pumunta na kayo sa kasalan. Verse 5. Pero hindi ito pinansin ng mga inimbitahan at magkanya-kanya sila ng lakad. Yung isa sa bukid niya, yung isa naman sa negosyo niya. Verse 6. Yung iba naman, tinunggaban, binugbog at pinatay pa ang mga tauhan. Verse 7. Galit na galit ang hari, kaya inutusan niya ang mga sundalo niya para patayin ang mga kriminal na yon at sunugin ang syudad nila. Verse 8. Tapos pinatawag niya ang mga tauhan niya at sinabi sa kanila, nakaredy na ang handaan, pero hindi deserving ang mga taong invited. Verse 9. Ngayon, pumunta kayo sa mga kalye at i-invite nyo ang lahat ng makita nyo. Verse 10. Kaya tinipon ng mga tauhan niya yung mga nakita nilang tao sa mga kalye, mabuti man o masama, at napuno rin ang venue ng kasalan ng maraming tao. Verse 11. Pumasok ang hari para tingnan ang mga bisita at nakita niya ang isang lalaki na hindi tama ang damit para sa kasalan. Verse 12. Kaibigan, paano ka nakapasok dito na ganyan ang suot mo? Di naman yan bagay sa kasalan, sabi ng hari. Di makasagot ang lalaki. Verse 13. Kaya inutusan ng hari ang mga tauhan niya. Talian niyo ang mga kamay at paa ng taong ito at itapon siya sa labas, dun sa madilim. Hahagulhol siya dun at manginginig sa sobrang hirap. Verse 14. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, marami ang tinawag pero kakaunti ang pinili. Ang tanong tungkol sa pagbabayad ng tax. Verse 15. May mga Pharisees na umalis at nagplano kung paano nila hahanapan ng mali si Jesus sa mga sasabihin niya. Verse 16. Pinadala nila ang ilan sa mga disciples nila at ilan sa mga tagasunod ni Herod. Teacher, alam namin nagsasabi kayo ng totoo, sabi nila. Tinuturo mo sa mga tao kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi ka nag-aalala kung anong sasabihin ng iba. Kasi, patas ang tingin mo sa lahat. Verse 17. Sa palagay niyo po, dapat po bang magbayad ng tax si Emperor o hindi? Verse 18. Pero alam ni Jesus na may masamang balak sila. Kaya sinabi niya, mga plastic kayo, bakit niyo ko hinahanapan ng mali? Verse 19. Ipakita niyo sa akin ang perang pinambabayad sa tax. Kaya inabot nila sa kanya ang isang silver coin. Verse 20. Tinanong sila ni Jesus, kaninong mukha at pangalan ang nandito? Verse 21. Sa Emperor po, sagot nila. Kaya sinabi ni Jesus, ibigay niyo sa kanya ang para sa kanya at ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos. Verse 22. Nang marinig nila ito, bumilib sila at iniwan nila si Jesus. Ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay. Verse 23. Nung araw ding yun, lumapit kay Jesus ang ilang Sadducees, mga Diyos sila na hindi naniniwalang mabubuhay uli ang mga namatay. Verse 24. Teacher, sabi nila, sinabi ni Moises na pag namatay ang isang lalaki na walang anak, dapat pakasalan ng susunod na kapatid na lalaki ang byuda para magkaroon ng mga anak. Papangalan sa asawang namatay ang mga magiging anak nila. Verse 25. Noon po, may nakatira dito na 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa yung panganay, pero namatay siya nang walang anak. Kaya, naiwan ang byuda sa kapatid na lalaki. Verse 26. Ganon din po ang nangyari sa pangalawang kapatid, sa pangatlo at hanggang sa bunso. Verse 27. Sa huli, namatay ang babae. Verse 28. Ngayon, sa araw na muling bubuhayin ang mga patay, sino po sa 7 ang magiging asawa ng babae kung pinakasalan siya ng lahat? Verse 29. Sumagot si Jesus, nagkakamali kayo. Hindi nyo talaga naiintindihan ang scriptures o ang kapangyarihan ng Diyos. Verse 30.
Dahil sa araw na muling bubuhayin ang mga namatay, hindi na sila mag-aasawa. Magiging katulad sila ng mga anghel sa langit. Verse 31. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga namatay, di nyo ba nabasa sa scriptures kung ano ang sinabi ng Diyos sa inyo? Sabi niya, verse 32, Ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Verse 33, Nang marinig ito ng mga tao, bumilib sila sa teaching niya. Ang pinakamahalagang utos. Verse 34, Nang mabalitaan ng mga Pharisees na napatahimik ni Jesus ang mga Sadducees, nagtipon sila. Verse 35, Isa sa kanila, isang expert sa law ang nagtanong kay Jesus para hanapan siya ng mali. Verse 36, Teacher, alin po sa mga utos sa Jewish law ang pinakamahalaga? Tanong niya. Verse 37, Sumagot si Jesus, Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Verse 38, Ito ang pinakamahalaga at unang utos. Verse 39, Tulad din ito ang pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Verse 40, Nakadepende sa dalawang utos na to ang buong law ni Moises at ang teachings ng mga prophets. Ang tanong tungkol sa Christ. Verse 41, Habang nagtitipon pa ang mga Pharisees, tinanong sila ni Jesus, Ano naman ang palagay niyo tungkol sa Christ? Sumagot sila, Kay David po. Verse 43, Sinabi ni Jesus, Kung ganon, bakit tinawag ni David na Panginoon ang Christ nung ginagabayan siya ng Espiritu? Sabi niya. Verse 44, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa kanan ko, hanggang mapasuko ko sa iyo totally ang mga kaaway mo. Verse 45, Kung tinawag siya ni David na Panginoon, paanong masasabi na anak ni David ang Christ? Verse 46, Walang nakasagot sa kanya, at wala na ring nagtangkang magtanong pa sa kanya mula noon.